Sa banal, sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula dito sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin, purihin, luwalhatiin, biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sasalay haoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dologin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa kaitaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata, gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon
sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon at magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan at kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. At purihin ng bawat bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi na pumupuri, lumuluwalhati at sumasamba sa kanyang marangal na pangalan. Una po nating awitin sa ating mga imnaryo ang bilang 144. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus, iyong pakaingatan, huwag mong pababayaan. Ikaw ay sasamahan kung mamahaling tunay si Jesus, siyang hari, buhay na mabalagi. Alalay sa bihagi ng nagdadalang hati, ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasukuban, isip mo'y sisinagan sa loob ng iglesia. Siya'y laging kasama, pastor na nangunguna sa hamong kaluluwa. Jesus, kami tulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alalayan, tagumpay ng makamtan.
Purihin natin ang pangalan ng ating banal at buhay, nag-iisang Diyos, na wala pong iba kung hindi ang Panginoong Heso Kristo. Numero 168, ang atin pong susunod na aawitin. Kung ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa akin? Di ako matatakot, mundo may matapos. Sa hirap at hilahil, pangamba at lagim, sa Kanya'y dumadangin, kagiat kang diringgin. Di tayo matigis sa pagkalig-alig, pagkat siya ang may ibig, tagumpay makamit. Alalay niya'y lalagi, kung lakad ay matuwid, kaya nga't magpumilit, gawin Kanyang nais. Hawakan mong mahigpit, aral naman inis, buhay mo'y nakasalig sa pagpupumilit. Sana'y maging ligaya, kaaliwan tuwina, pagsubat sa utos niya, ng kamti ng gloria. Purihin at luwalhatiin natin ang Panginoong Heso Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 162. Unang estropa at ikaapat na estropa po lamang. At pagkatapos, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Ikaapat. Uno at ikaapat na estropa. Amin. Yung mga Nganila ay nagkakapisan ngayon ay nambahan sa iyong
Waran ngayon ay pakamtan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal, nalubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapot ikaw ay Diyos na tunay na pinakabanayad ka sa iyong mga kagalitan. Amang banal, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ikaw din po ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, na naawat na habag ka din po. Tinawag mo mula sa bunto ng karamihang mga tao ang aming mga minamahal na ama at ina, at kami po na kanilang mga mahal sa buhay ay naging mga saksi kung papaanong sila po ay naglingkod sa iyo ng kanila rin pong buong puso, buong isip, buong buhay hanggang sa kanilang mga kamatayan. Panginoong Hesus, pagkatapos po na kami po mula dito sa iyong napakaliit maralita, dukha na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sinampalatayanan din po naming maging sa tirahan ng aming mga minamahal sa buhay na naroroon pa po sa aming inang bayang Pilipinas, at maging sa kanila na aming mga kaibigan, mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na sa pamamagitan po ng karunungang pinalago mo po sa huling araw, sinasampalatayanan po namin na maging sa kanilang sariling mga bahay, tahanan, sila man po ay nakipagkaisa sa amin sa Espiritu, sa mga pag-aawitan namin, sa aming mga pagmumuni-muni, sa 7 araw na nakalipas, na ipinaranas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa banal sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Sinasampalatayanan po namin, patuloy mong tinatanggap ang aming mga walang sawa na mga pananalangin, maging sa gabi at sa araw ng aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, tanggapin mo ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo. 7 araw, napakabilis. Tinalipas mo sa buhay naming mga mag-aanat, na wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, binubuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng kapalaran. Salamat po, Ama, walang sawang pinagkakalooban mo kami ng mga kapayapaan sa araw-araw. At higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo pa rin pinakakain kami, pinaiinom ng iyong mga banal na salita, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Dinaragdagan mo't pinatitibay ang aming mga pananampalataya.
na ito po ang aming ginagamit na mga pananggalang namin sa lahat po ng suligi ng kadiliman at ginagawa naming tulad sa isang ilawang nagniningning sa aming mga kabuhayan. At amin pong inaasahan, Panginoon, patuloy mo po kaming papatnubayan ng iyong makapangyarihang kamay hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ang maraming Diyos, sa linggo po ng umagang ito, maawat mahabag ka po sa iyong mga alipin. Pakainin mo po sana kaming muli. Painumin mo sana kami, Panginoon, ng iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Kasangkapanin mo lamang ang iyong hamak, ang pinakawalang kakabukabuluhan mong alipin. Ilagay mo nawa sa kanyang bibig ang iyong mga banal na aral. Langkapan mo sana ng bisa at kapangyarihan. At kung ito po ay mapakinggan ng lahat ng iyong mga tupa na patuloy mong hinahanap sa buong sanglibutan, magbigay sa kanila ng mga katalinuhan upang sila'y patuloy na makalakad sa daan ng buhay. Tulungan mo rin sana, Panginoon, ng iyong mga salitang ito ay magamit din nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, sa ikatututo at sa kanilang ikasasakdal, sapagkat nalalaman namin, hindi mo po tinatanggap ang mga panalangin, ang mga pagsambat, mga paglilingkod ng mga taong nalilipos ng mga karumihan at napapalibutan sa kanilang mga buhay ng sari-saring mga mali at mga aral na hindi katanggap-tanggap sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Dalawin mo nawa, Panginoong Jesucristo, maging ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, mga kapatiran namin at mga kamag-anakan sa laman, ang lahat ng aming mga kaibigan at kapatiran. Ama naming Diyos, itinadalangin namin ang marami sa kanila. Binigyan mo ng mabibigat at sari-saring mga karamdaman. Tulungan mo po sana silang lahat. Itinadalangin namin sa iyo ang aming minamahal na kapatid sa laman na si kapatid na Eliezer Gonzales. Gayon din po si Felicidad. Tulungan mo po sana ang dalawang ito. Maawat mahabag kama kung ang kanilang mga pagkalimot sa iyo, ang pagwawalang bahala, at ang pagkabuhay nila sa sari-saring kalayawan ng buhay, ang naging sanhi ng kanilang pagkakaroon ng mabibigat na karamdaman. Kami na kanilang mga kapatid na naglilingkod sa iyo, at ipinaaalaala namin, alalahanin mo rin sana ang ipinaglingkod ng aming ama at ng aming ina, nang dahil po sa kanilang katapatan sa iyo. Idinadalangin namin kami na kanilang mga anak, lalo na nga po ang may mabibigat na karamdaman sa amin. Gayon din ang maraming sa amin patuloy na tumatanda ng hihina, at nalalaman na rin naming malapit na kami sa aming mga kalibingan. Una ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Mahabag ka rin kay kapatid na Prospero at kay kapatid na Glenda. Gayon din po kay Expectacion Valencia. At ang marami naming mga kapatiran na nalalaman naming sumasapit din sa kanila ang sari-saring kabagabagan. Hindi mo rin po sila pababayaan. Mahahabag ka po kay kapatid na Mercedita. Gayon din po kay kapatid na Mary Jean Orteliano, kay kapatid na Chuchay. Maaawat mahabag ka kay Philip. Gayon din po ang manaming Diyos kay Prospero Gonzales Jr. Sumasampalataya kami, pati ang lahat ng mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay, na hindi na nasasambitla ng iyong hamak na lingkod ang kani-kanilang pangalan. Sa linggo ng umagang ito, Ama naming Diyos,
Papatnubayan mo po kami, gagabayan at iingatan, pagpapalain, palalakasin at pagagalingin. Bibigyan mo po ng marami pang mga araw upang kami patuloy pang makapaglingkod sa iyo na may kagalakan. Ama manal ang lahat ng ito, amin pong sinasampalatayanan, inaasahan po namin, tatanggapin namin sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa linggo po ng umagang ito, ay atin na pong ihanda ang ating mga sarili. Sa linggo ng umagang ito, ihanda na po natin ang ating mga pakikinig. Una po nating babasahin ang ating tinatawag na aralin sa Bibliang King James Version. Ano po baga ang paksa na ibig ng Panginoon na ating maliwanagan? Sa kanya pong Bibliang English, King James Version 1611. Buksan natin sa tinatawag na Philippians chapter 4 and the verse is 13. I can do all things. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ito po'y simpleng-simple na unawain. At ito po ginagamit na bukang bibig ng maraming mga tao. Lalo na nga nung mga nagsasabing sila daw ay mga Kristiyano, mga born again. I can do all things because of Him that strengtheneth me. Sa Biblyang Tagalog, tingnan po natin kung mayroong pagkakaiba. Lahat ng mga bagay, Filipos Kapitulo 4, versikulo 13, Tagalog Bible 1905. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Tingnan ninyo kung anong pagkakaiba. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sa original, I can do all things through Christ. Sa Tagalog po, nawala na yung Kristo. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya nga dapat sana, sa Tagalog, lahat ng bagay ay aking nagagawa. Sa pamamagitan. Dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Iba po. Kaya pinag-aaralan natin eh. Yung iba, basta na lang babasahin. Halimbawa, yung mga Bibliang English, yung nabasa pala, Biblia ng, halimbawa, kay magagalit, Biblia pala ng mga Jehova. O kaya, Biblia ng mga Iglesia ni Manalo. Si Kristo'y tao. Marami po ang tinatawag na pagkakaiba. Kaya, ang utos ng Diyos, Isaiah 34:16, inyong basahin, inyong saliksikin, ang ibig sabihin, pag-aralan ninyo. At sa Iglesia po ng Diyos, pinag-aaralan natin. At sa tulong at gabay ng kamay ng Panginoong Jesucristo, nakapangangaral po ang kanyang katawan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nang naaalinsunod sa katotohanan at sa dapat na ituro sa mga tao na naghihintay ng kaligtasan. Kaya nga ang ating pinakapaksa, ang lahat ng mga bagay ay aking nagagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ayon nga po sa sumulat ng talatang ito, walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Ano po baga ang nagbunsod? Ano ang pumasok sa isip ni Apostol Pablo na ang talatang ito, 4:13 ng Pilipos, ito ay isulat niya at sa huling araw na ito, 2018, ay ibinangon ng Panginoon para pakinggan sa buong sanglibutan. Pabayaan po natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag.
Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 2. Ito po, ang tanong natin, Apostol Pablo, ano ba dahilan? Ibinangon mo itong 4:13. Ito'y malimit mapakinggan. Halos sa lahat ng mga mangangaral, I can do all things because of Christ that is strengtheneth me. Ano ba ang dahilan, kapatid na Pablo o Apostol Pablo? Bayaan natin siya magpaliwanag. Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 2. Sapagkat aking ipinasya, makinig kayo, ang ganda ng pag-aaral. Aking ipinasya na walang malamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesu Kristo, siya na napako sa krus. Anong dahilan at ito'y ibinangon? Lahat ng bagay aking magagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ipinasya ko na sa akin ay wala kayong anumang bagay na mapag-alaman. Kung hindi si Kristo, siya na napako sa krus. Napakinggan natin ang napakagandang salita ni Pablo, na kung liliwanagin lamang ang isang tunay na mangangaral, wala pong sasalitain tungkol sa kanyang sarili. Nakikita natin ngayon dito lang may magandang aral na Ang nakikita natin ngayon, yung mga mangangaral, sila ang mga diksyonaryo ng Biblia. Sila daw ang mga sugong anghel. Sila daw ang mga vicarious filidae. Tinamaan ang sinalibad na. Si Apostol Pablo, walang ipinangangaral na iba. Kung hindi sino? Si Kristo, yaong napako sa krus. Mga mangangaral nga ngayon, akala mo sila ang namatay sa krus. Pag nangangaral, umiiyak pa. Pagkatapos naman ay makikita mo kung ano-anong mga tinatawag na anomalya sa kanilang sariling mga iglesia at mga relihiyon, mga kapatid at mga magulang. Ipagpatuloy pa po natin ang tinatawag na pagbibigay ni Apostol Pablo ng mga kaliwanagan kung bakit ibig niyang ibangon ang Filipos Kapitulo 4, versikulo 13. 2:3 ng unang Korinto din po. At ako ay nakisama sa inyo na may kahinaan. Tinanin niyo yan, no? Ako ay nakisama sa inyo na may kahinaan. Sobra-sobra kapakumbaba ni Apostol Pablo. At may katakutan at may lubhang panginginig. Ako ikay nakisama sa inyo. Na ako ikay walang anuman na nasa kahinaan at may pagkatakot, nakikisama ako sa inyo, may panginginig. Alam ba ninyo kung bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Sapagkat siya po naroroon sa bayan ng Korinto. Ang Korinto po ay mga pagano. Kung hindi po ako nagkakamali, noong panahon na yon, ang naghahari, ang tinatawag na kaharian ng Gresya at Athena. Mga kapatid, at itong mga taong ito ay mga barbaro. Nang mangaral si Apostol Pablo doon, ang mga taong ito, ang niluluhuran, ang sinasamba, yung mga larawan ni Venus, yung mga larawan ni Jupiter, yung mga kung ano-anong mga nililok ng kamay ng tao, at ang mga taong ito, mga kapatid, na mga tinatawag na mga barbaro, ito'y mga walang iginagalang. Kaya ako ikay nakisama sa inyo na may kahinaan, may pagkatakot, at ako'y nanginginig, natatakot ako. Mga kapatid, kaya binangon ito ni Apostol Pablo. Natatakot siya na baka siya'y patayin doon, saksakin, gawan siya ng masama. Talaga namang ginawan siya ng masama. Ngunit, ang lahat ng bagay aking nagagawa dahil kay Kristo, sa Kanya na napako sa krus. Nakita na ninyo ang kapangyarihan ng tinatawag na salita ng Panginoong Diyos
na ipinagkakaloob niya sa kanyang mga tinatawag na katulad ni Apostol Pablo at ng mga taga-Korinto na nangabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo nang tanggapin nila ang ebanghelyo na itinuro sa kanila ni Apostol Pablo. Bagaman meron siyang mga pag-aalinlangan, bagaman meron siyang kahinaan at meron siyang mga pagkatakot, nagkaroon ng Iglesia ng Diyos doon sa tinatawag na Korinto. Totoo po ba yan? Buksan natin ang unang bahagi ng 1:1 ng Korinto. Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3 ng Korinto. Ganito po ang sinasabi doon. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ng Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Ang sulat ni Pablo, para kanino? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto kay Kristo Jesus. Bagaman mahina si Pablo, takot na takot siya, nakapagtayo siya, naging kasangkapan siya upang ang mga barbarong ito, ang mga tinatawag na mga hentil na ito, na walang nalalamang Diyos kung hindi ang mga larawan at mga Diyos-Diyusan, nagkaroon ng Iglesia ng Diyos, mga kapatid, dahil ang ipinangangaral ni Apostol Pablo, ang Panginoon na napako sa krus. Ngayon, bilang pagpapatunay po ng ating mga pag-aaral, ano ang tinatawag na pinakalundo na ipinakikilala ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo? Buksan natin ang unang Korinto din, kapitulo 2, versikulo 4. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Putulin ko po muna. Yung kanyang pangangaral, yung kanyang pananalita, hindi ito para ang tao mahikayat sa karunungan ng mga tao. Mga ginagalang na tagapakinig. Ano nga ang kanyang itinuturo? Ituloy natin, 2:4. Kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ano yung nagagawa ni Apostol Pablo? Yung kanyang pangangaral, nakukumbinsi niya ang mga tao, hindi sa karunungang pangtao, kung hindi para makilala ang kapangyarihan ng Espiritu at ng katotohanan. Bakit ganon? Dalawa. Mga iginagalang na mga kapatid at tagapakinig, meron pong karunungan dito. Ang aking pangangaral ay hindi po para sa karunungan na pangtao, kung hindi sa kapangyarihan ng Espiritu at ng katotohanan. Ano ang ibig sabihin nito? Pabayaan natin ang banal na kasulatan ang magpaliwanag. Ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sa pamamagitan po ni Apostol Juan. Buksan natin ang San Juan kapitulo 4, versikulo 24 at 23. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo ang pangangaral niya ay sa patotoo ng Espiritu at ng katotohanan? Ano ba ang tinatawag na Espiritu? Buksan po natin, San Juan kapitulo 4, versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu. Ito po. Ano ba Espiritu? Ang Espiritu walang laman at walang buto. At ngayon nga, ang wika ni Apostol Juan, makinig kayo. 4:24 at 23. Sa bahay-bahay, buksan ninyo, Biblia ninyo, para matiyak ninyong ang binabasa natin at sinasalita sa inyo, pawang katotohanan lamang. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. At ngayon nga ay dumarating ang oras na hinahanap ng Ama ang mga gayon, na maging, makinig kayo mga kapatid, na maging mananamba. Saan? Sa Espiritu.
Walang laman, walang buto, walang larawan, walang anyo. Ito ika ang Diyos. Mga tagapakinig, hinahanap ng Diyos ang mga mananamba sa Kanya, sasambahin siya ng walang larawan. At sa katotohanan, ngayon, kung ang Diyos walang anyo, walang larawan, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang pangangaral ko, hindi para magkaroon kayo ng karunungang pantao, kung hindi, kapangyarihan ng Espiritu at ng katotohanan, hinahanap ng Diyos. Tayong mga tao, sasambahin natin ang Diyos na walang larawan, walang anyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Alin yung katotohanan? Buksan natin, San Juan din. Kapitulo 4, versikulo 6. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan, ang sinuman hindi makaparoroon sa aking Ama maliban sa akin. Sa makatwid, mga kapatid, ang ibig palang ipakilala ni Apostol Pablo, kung ako'y nangangaral, hindi ko kayo hinihikayat para matuto kayo ng karunungang pantao. Para kayo, mga kapatid, ay magtamo ng karunungan, ng kapangyarihan ng Diyos, Espiritu at ng katotohanan, sa makatwid, Diyos na walang laman, walang buto, at ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit nga nagkagayo? Alam po ninyo kasi, ang dahil kung bakit ito itinuturo, maraming gumagamit ng talatang 4:13. Filipos, all things I can do because of Christ that is strengtheneth me. Abay, pagkatapos naman yung mga mangangaral kung sino-sinong mga Diyos-Diyusan ang ipinangangaral. Lalo na nga yung simbahang kinagisnan, tinuturuan ng mga Pilipino, ang buong mundo, magdasal kay Mama Mary, Mother of Christ, magdasal kay Filomena, lumuhod kay Santo Martin de Forres, kung sino yung Forres na yan, kung sino-sinong mga Santo Santito, mga kapatid at mga magulang, samantalang ayon kay Apostol Pablo, ang lahat ng bagay ay nagagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Bakit? Ang itinuturo ko, ang Diyos na walang laman at walang buto, at ang katotohanan sa makatwid ang Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang tinatawag na katotohanan sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo? Buksan natin ang San Juan. Kapitulo 10, versikulo 30. Ako at ang Ama ay iisa. At napakaliwanag nang sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Romanos, Kapitulo 10, versikulo 17, ngayon nga ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Kaya nga ibinangon itong talatang ito Lahat ng bagay ay aking nagagawa, na ipangangaral ang ibig sabihin. Ang Diyos na walang laman at walang buto, at ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pakikinig. 10:17 ng Romanos, nang gagaling ang pananampalataya sa pakikinig at ang pakikinggan ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nagagawa ni Apostol Pablo yung isang bagay na yan, na hindi na ipapaliwanag ng napakaraming nagsasabing mga mangangaral na mga tao, na yung kapurihan ng Diyos, yung kapurihan ng Panginoon, sinisipa nila, tinatadyakan nila, mga kapatid, ang inihahalili nila yung kanilang sariling mga karangalan. Ang wika ni Apostol Pablo, ayaw ko na meron kayong mapakinggan tungkol sa akin. Ang itinuturo ko sa inyo, siya na napako sa krus. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Ang Espiritu na Diyos, ang katotohanan, nagkatawan tao, ang tinatawag na Panginoong Jesucristo. Kaya, ayon kay Apostol Juan, mga kapatid at mga magulang, si Kristo at ang Ama ay isa. At napakaliwanag
Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. Buksan ninyo ang San Juan 14:1. Huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mangangamba. Huwag kayong magpapanik. Tingnan ninyo, kapag ang tao mayroon ng pananampalataya, hindi magigimbal. Anumang balita ang mapakinggan niya, anumang sakit ng katawan, anumang paghihirap ang danasin ng isang anak ng Diyos. Kaya napasulat yung kasaysayan ni Propeta Job. Nakita na ninyo ang pagkakaroon ng ugnayan ng bawat bahagi ng aklat sa banal na kasulatan. Yan niloob ng Diyos na magkasama-sama para sa ikatututo natin. Kaya ang buhay ni Job, bagaman ang mga anak niya ibinigay kay Satanas, pinatay na lahat, ang mga ari-arian, ang lahat ng kanyang mga wika nga kabuhayan, ipinanakaw sa mga mandarambong na mga magnanakaw, pati ang kanyang asawa, pinasok na ni Satanas, pinagsabihan siyang, bakit naglilingkod ka pa sa Diyos mo niya? Tignan mo ang katawan mo, puro bukol na. Magmula ulo hanggang talampakan mo. Aba, tumigil ka na sa paglilingkod mo sa Diyos na yan. Kung hindi, ay mamamatay ka. Dadapwat sinasabi nga ng ating paksa, ano man ang mangyari na mga kahirapan sa atin, mga kapatid, ang wika ng Panginoong Jesucristo, 14:1 ng Juan, huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Don't panic. Huwag kayong matakot. Huwag kayong malumbay. Huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Bakit? Magsisampalataya kayo sa Diyos. Espiritu, walang laman at walang buto. Magsisampalataya kayo sa akin. Alin yan? Ang katotohanan. Mga iginagalang na tagapakinig. Ito po hindi maintindihan ng maraming mga tao. Lalo na ngayon mga mangangaral na yan. Hallelujah, amen, praise the Lord. At katapos naman niya ang sasabihin na send your donation, don't forget your alms, don't forget your tithing. Sa iglesia po ng Diyos, hindi pinag-uusapan niyang abuloy. Wala yan. Huwag kayong umabuloy. Mga kapatid, hindi namin kailangan ng inyong mga salapi. Bagaman kinakailangan yan sa pagtulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa iglesia ng Diyos, ang una namin tinatawag na panuntunan ang Evanghelyong ito, tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, ay maipangaral hindi ang aming mga sarili, kung hindi si Jesus na napako sa krus. Mga kapatid, bakit nga? Bakit nga itong naging panuntunan ni Apostol Pablo? Mga kapatid, Korinto rin, unang Korinto, 2:5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Sino ba kapangyarihan ng Diyos? Ito hindi rin maintindihan. Sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kapangyarihan daw ng Diyos. Alin ba yung kapangyarihan ng Diyos? Si Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesucristo ang karunungan ng Diyos. Kaya puro Jesucristo ang mapapakinggan ninyo sa amin. Hindi kami nangangaral para wika nga bigyan kayo ng mga kaalaman para sa tinatawag na ikaliligaya ng tao. Puro panlupa Huwag kayong magagalit Nang ako'y bagong dating sa Amerika, 1980, sa paniwalaan ninyo hindi, pinapasok ko ang lahat ng mga protestanteng iglesia dyan. Hindi po ako tumatagal. Pagka meron ng 5 minuto, 10 minuto, at magsasalita na yung mga ministro nila na Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, tumatayo na po ako at lumalayas na ako. Wala akong mapakinggan na salita ng Diyos, karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Puro kahambuga ng mga mangangaral, ng mga simbahang protestante, lalo na nga yung simbahang katoliko, puro kapaimbabawa ang itinuturo. Ngayon, ang atin pong itatanong pa man din,
mga magulang namin at minamahal na mga tagapakinig. Sa huling araw po natin ito, bagaman pinasubalian na tayo ni Apostol Pablo nang siya'y nangangaral sa Korinto, siya'y nangangaral na may pagkatakot at mayroong panginginig. Sapagkat noon pa man, meron na rin tinatawag na kapahamakan. Marami pong kapahamakan, maging nung panahon ni Apostol Pablo. Una nga, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. At sa katotohanan po, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid, ang mga tagapangaral dito, lalo na nga po ang inyong hamak na lingkod, ako po wala na akong kaibigan Wala na rin akong mga ilang kamag-anak. Mga Katoliko na nagagalit sa akin, namumuhi, bakit daw ako nangangaral ng Ebanghelyo? At ang marami kong mga kaibigan, maging nung ako'y nasa high school pa, nung bagong dating ako dito, taon-taon, nangungumbida yung mga Torresians Association namin, alumni namin talagang tinanggihan ko na po. Mga kapatid at mga magulang, wala na po akong panahon sa kaligayahang pantao, yung mga tinatawag na party dito, party dyan, gagawin ika sa Florida, gagawin ika sa tinatawag na New York, yung ating alumni homecoming, nakatakot-takot, gastos dito, gastos dyan, ikaw mag-e-aeroplano pa. Sinabi ko po sa kanila, ipagpatawad ninyo, ako po ay wala ng panahon sa mga bagay na yan, kaya nga ako'y wala ng kaibigan. Wala na ang aking ibang mga mahal sa buhay nang dahil sa Panginoong Jesucristo na pinagnanasaan ng Iglesia ng Diyos na makaabot sa lahat ng mga tao. Mga kapatid, at kung meron mang kabagabagan ng kapanahunan ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo, maging sa huling araw na ito, bakit nga po baga? Eto, basahin po natin. Unang Timoteo 4:1. Makikinig tayo mga kapatid. Huwag nating palalampasin ang bawat salita na inyong napapakinggan. Maniwala kayo. Kapag kayo'y nagwalang bahala, napakasakit na sasapitin ninyo sa inyong mga buhay. Basahin natin sa huling araw na ito. Unang Timoteo 4:1. Talaga bang magkakaroon tayo ng kabagabagan sa pangangaral ng Ebanghelyo? At bakit? Ito. Hayag na sinasabi ng Espiritu ng Diyos, pag binabanggit yung Espiritu, yun ang Panginoon Diyos, na sa mga huling panahon, ang iba magsisitalikod sa pananampalataya. Totoo po ito marami na po tayong mga kapatiran sa iglesia, lalo na nga, na nakarating dito sa Amerika. Nako, America is heaven. Nakalimutan na ang paglilingkod sa Diyos. Wala nang inatupag kung hindi pasyal dito, pasyal diyan, Disneyland dito. Mga kapatid at mga magulang, Disneyland doon. Kung saan mga tourist spot ng Amerika at Inglaterra at sa buong mundo. Puro pagpapasarap ang inaatupag ng maraming mga kapatiran sa iglesia. Nagsitalikod ang wika. Sinasaysay ng Espiritu na sa huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. O pagkatapos, yan pang ang pagkita ng pera sa Amerika, medyo madali ang pagkita ng pera dito. At dito, maraming lottery, mga kapatid. At maraming casino. Halos sa Los Angeles kahit sa ka pumunta, maraming sugalan niya. Yan ang talagang nagpapabaksak sa kaluluwa ng mga tao. Ngayon, tuloy natin. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, mga tagapakinig po namin. Masasabi kong mas mahirap pala sa huling araw na ito ang pangangaral ng Ebanghelyo kaysa ng panahon ni Apostol Pablo. Alam ba ninyo, sapagkat ng mga kapanahunan ngayon, lalo na yung mga taga-Korinto, yung mga pagano, walang napapakinggan na Kristo Jesus. Kaya mas madali ng kapanahunan ng mga apostol, sapagkat noon ay hindi pa sila nakakapakinig ng Kristo.
Aba, ibang-iba ang Kristo, ang Kristyanismo. Tayo meron tayong nilililok na mga larawan ni Thor, ni Venus, ni Jupiter, ng araw, ng buwan, ng bituin. Sinasamba natin. Kaya maraming wika nga sa paghahangad na ano ba itong Kristo na ito? Ano ba itong Kristyanismo? Maraming nakikinig. Sa huling araw na ito, sabi nga, ng mga taong sanglibutan, aba, laganap na ang Kristyanismo sa buong sanglibutan. Pero, ito namang mga Kristyanismo, unahin mo na, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit ng mga Katoliko. Unahin mo na yung simbahang Katoliko. Masasabi mo bang Kristiyano yan? Yan ay pagano. Tinan mo ang mga simbahan nila. Mga kapatid, puspos ng mga larawan, estatwa ni San Pedro, Bartolome, Virgen Maria, Santo Niño, takot-takot. Sa simbahan ng Quiapo, ang daming gusto mo magkaroon ng Diyos. Doon sa simbahan ng Quiapo, sa palibot, maraming nagtitinda ng Diyos-Diyosan dyan. Nandiyan si Filomena, nandiyan si Lorenzo Ruiz. O bumili ka na lang ng Diyos mo. Mga kapatid, kaya nga sa huling araw, ang wika ni Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib. Doon sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, darating ang panahong mapanganib. At dahil nga rito, naging mapanganib ang sanglibutan sa huling araw, sapagkat ang mga tao ay nawala na sa pananampalataya. Sa kanino? Sa Kristo Jesus at sa Panginoong Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, at ibinaling nila ang kanilang pananampalataya sa mga larawang ginawa. Inanyuan ang kamay ng tao, sumamba sa mga nilalang. Mga kapatid, ang wika ng mga banal na kasulatan, at hindi sumamba sa tinatawag na lumalang. Iba po yung created sa creator. Nakuha na ninyo? Kaya nga mas mapanganib tayo sa huling araw na ito, sapagkat talagang halos lahat ng masasabi nating mga Kristiyano, kalaban pala ng Panginoong Jesucristo. O sabi nila, nung araw, merong tinatawag na Protestantism. Sa panahon ni Martin Lutero, panahon ni Zwingli, ni Calvin, mga kapatid, talagang lumaban sa simbahang Katoliko. Sa huling araw na ito, itong mga ipinaglaban ni Lutero, ipinaglaban ni Calvin, ng mga unang reformadores, nawala na. Bakit? Tignan ninyo ang mga newspaper, tignan ninyo ang mga pahayag, yung Papa sa Roma at lahat ng leader protestante, kasama na ang mga iglesia at tinayo ng tao doon sa Roma, magkakasama silang lahat. Hindi naman katakataka. Bakit? Ang protestantismo nanggaling sa simbahang Katoliko, anak ng Papa sa Roma, yung mga yan. Kaya nga, meron silang samahan. Samahan na, wika, isang Diyos daw, one world, one God, one faith. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari yun? Ang liwanag na sinasabi ni Apostol Pablo, ang itinuturo niya, ang ipinakikilala niya, ang Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos, ang katotohanan sa mga tuwid, ang walang larawan na nagkatawan tao. At sinabi pa nga niya, Filipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod. At tinuturo naman itong mga ito, lumuhod ka kay Mama Mary, lumuhod ka kay Filomena, lumuhod ka kay Christopher, katakot-takot, mga kapatid. Kaya nga, ito'y ibinangon ng lalaking si Apostol Pablo. At ituloy po natin, paano ba? Paano ba sa huling araw na ito, ang paraan ng pangangaral nitong matatawag natin na, huwag kayong magagalit anti-crisis, mga antikristo. Hindi itinuturo ang Panginoon, kung hindi, itinuturo yung kapurihan ng mga leader nila. Mga kapatid, paano makikilala yung mga yan? 4:2 ng Timoteo din, o ng Korinto. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan. Pag sinasabing hinerohan, ano naman ninyong
yung tinatawag na hinerohan, ginagamit po sa mainit na bakal yan para matatakan yung mga baka, yung mga hayop na nandoon ang letra ng kanilang mga pangalan. Pero ito, hiniruhan daw. Ang ibig sabihin ay talagang hiniruhan ang kanilang mga sariling buti ng waring bakal na nagbabaga. Paano makikilala yan? Ito nga, puro kapaimbabawan. Huwag kayong magagalit, ang marami sa aking mga kaibigan, pag nakarinig ng binasa ko na katotohanan, si Cirilo naman naninirang puri. Sinisiraan mo kami. Lalo na yung mga kaibigan ko sa Badista. Aking binabasa sa kanila, 1:13 ni Propeta Isaias, huwag na kayong mangingili ng araw ng Sabat. Huwag na kayong magbibigay ng anumang handog. Huwag na kayong maggugrupo-grupo. Huwag na kayong mananalangin sa akin. Ako'y sawa na. Pinatigil na ng Diyos yung araw ng Sabat. Hindi naman ninyo natutupad. Mga kapatid, pati ang pagkain ng baboy. Nako, marami ako nakikilala sa Badista. Kumakain ng baboy. Sarap na sarap Mga kapatid at mga magulang, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw, at ang wika pa man din, ipagbabawal ang pag-aasawa. Ano ang relihiyon na nagbabawal ng pag-aasawa? Unahin mo, simbahang Katoliko. Mga kapatid, yun daw, bakit ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ayaw pag-asawahin ng mga pare? Huwag kayo magagalit sa akin, mga kapatid at mga magulang. Sasabihin ko sa inyo, ito po, kapag ang pare binata, siyempre yayaman yan Maraming tatanggaping abulo yan, magkakaroon ng mga ari-arian yan. Nababasa ko, daming pare, ang lalaki ng lupain. Pag namatay ang mga pare, ang kanilang mga ari-arian, nasa pangalan nila, kinukuha yan ng simbahan ng Roma, ng Iglesia Apostolika, Katolika Romana. Yan ang dahilan. Mga kapatid, hindi po ako naninira sa inyo. Talagang, yung tinatawag na maiiwan ng mga pare, pagka soltero, walang asawa, kanino mapupunta? Sa kanilang simbahan. Hindi ba? Simple lang yan. Ito, isa pang maganda. Tapaimbabawan din. Meron tayo nalalaman, sikat na iglesia. Iglesyang itinayo ng tao, yung kanilang obispo, sugong anghel. Namatay yung sugong anghel. Inihalili yung anak. Namatay yung anak, ngayon yung apo. Bakit? Ang tanong ng marami, bakit parating pag namamatayan kayo ng obispo, puro kamag-anak ninyo? Simple. Alam ba ninyo, ari-arian ng mga iglesyang ganyan, bilyonaryo na yan, bilyon. Kaya nagtataka naman ako yung mga ministrong antatanda na nagtapat sa kanilang paglilingkod, ibig din nilang maging obispo Bakit hindi ako napopromote? Namatay na yung matanda ang inihalili yung anak? Paano naman kami? Wala na kayong promosyon, mga kapatid at mga magulang. Kaya, dahil sa kapaimbabawan, mga kapatid at mga magulang, saka yung mga iglesyang yan pa ang malakas at matatapang na nagtuturo, paghiwalay ka sa aming pamamahala, impyerno ka. Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, impyerno ka. At sasabihin ko naman, kung ako pagsasabihan ng ganyan, ng demonyong obispo na yan, demonyo ka. Lalayo ako at iiwanan kita. Hindi! Ganyan ang napakinggan ko sa mga banal na kasulatan. Mga kapatid at mga magulang, isipin mo yan, paghiwalay ka rin sa pamamahala ng obispo, lalo ng Papa sa Roma, mga Katoliko, ganyan itatapon ka nila sa impyerno. Isipin mo yung Papa sa Roma, nagtatapon sa nag-excommunicate. Ibig sabihin itinatapon na sa kaluluwa yung mga membrong ayaw sumunod sa kanila. Mga kapatid at mga magulang, wala akong nabasa sa Biblia na ganyang mga aral. Kaya nga po, yan nga, dahil nga sa kapaimbabawan, ipagbabawal ka ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga lamang kate ang pagbabawal sa pagkain ng baboy. Kaya yan sa Badista, vegetarian now. At marami pa, tulad ng mga Jehovah,
Tulad ng kung ano-ano pa, mga Mormons, mga hindi raw kumakain ng baboy. At ang masama sa kanila, patay na, binibinyagan mo. Panginoon kong Diyos, hindi ba niyo naiintindihan? Kayong mga nakikinig, baka nariyan ka sa mga nariyan kayo sa iglesyang itinayo ng tao at hindi iglesia ng Diyos, lumayas kayo sa kanila. Ay, ako ba nagsasabi niyan? Apokalipsis 18:4. Lumabas kayo sa kanila para wag kayong madamay sa kanilang mga sumpa. Hindi po kami naninira. Mag-aaral tayo, mga kapatid. Kasi, pinalaki tayo sa isang pamamaraan na ang pagre-relihiyon, para maging Kristiyano. Mga kapatid, kahit na paloko-loko ang aral, kahit na wala sa Biblia, abay, tanggap ng tanggap tayong mga Pilipino. Kaya nga si Dr. Rizal, binangon ng Panginoong Jesucristo. Siya ginawa pa na national hero. Bayani daw ng bansang Pilipino. At magtataka ka kung titignan mo, Disyembre 31, 1896, nang ipag-utos ng Imperyo ng Roma o ng tinatawag na Iglesia Apostolica Katolika Romana ng Vatikano, na barilin si Dr. Jose Rizal, mga kapatid sa Luneta. Ito, makinig kayo, nasa litrato yan Nakita ko yung magandang litrato sa Intramuros ni Dr. Jose Rizal Binaril ng firing squad ng mga sundalo ng Espanya sa utos ng mga Papa sa Roma, sa utos ng mga praile. Ito nakapagtataka. Ipinag-utos nila, barilin, patayin si national hero, si Rizal, pagkatapos, binindisyon na nung ewan ko kung kardinal yun na nakatayo. Nandun nakadrawing sa litrato. Anong ibig sabihin nito? Diyos ko, hindi ba kayo nagtataka? Nangangaral tayo para magkaroon tayo ng buhay. Nangangaral tayo para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Nangangaral tayo, ipinag-uutos sa 2 tapyas na bato, huwag tayong papatay, sapagkat ang pagpatay, ito ay isang tinatawag na kasalanang napakasama at walang kapatawaran. Sangayon sa tinatawag na batas ng mga Kahudyuhan noong araw. Pag pumatay ka, ay pupukulin ka ng bato, mga kapatid, at papatayin ka rin. Mata kung mata, ngipin sa ngipin, pero ang magtataka ka, bakit si Dr. Jose Rizal ipinag-utos na patayin, barilin sa utos ng mga praile sa Pilipinas pagkatapos binasbasan pa? Nakuha ba ninyo, mga kapatid? Hindi ba yung mga pari na yan, makita mo pagka merong nabaril sa daan. Halimbawa, Operation Tukhang, nabaril, hinabol ng mga pulis na nakipaglaban. Darating yung pare, binabasbasan nila. Mga magulang, ang kay Dr. Jose Rizal, sila nag-utos patayin. Pagkatapos, babasbasan mo. Di ba kayo nag-iisip? Ano, niloloko ninyo ang tao? Mga Pilipino, wala kang magagawa. Ay, kaawa-awa ang mga kaluluwa ng mga kababayan natin na hanggang ngayon panatiko. Mga kapatid at mga magulang. Tungkol din sa tinatawag. Tungkol sa tinatawag na pagbabawal ng pagkain, lalo na ng baboy. Una-una, ito po ay ipinag-utos nung panahon ng matandang tipan. Makinig tayo, mayroong pag-aaral dito. Yan pong pagbabawal ng ngumunguya at yung mga baakad paa, tulad ng baboy, yan po talagang utos ng Diyos. Pero yung utos ng Diyos na yan po ay natatapos nang dumating tayo sa pananampalataya. Basahin niyo yung Galatias sa inyo, sa bahay-bahay. Galatias 3:24 hanggang 29. Ang kautosan, naghatid sa atin sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yung matandang tipan yun yung kautosan. Kaya tayo nakakilala kay Kristo dahil sa matandang tipan. Ito po ang naghatid sa atin. Dadapat, nang tayo nasa pananampalataya na, wala na tayo sa matandang tipan. Wala na tayo sa tagapagturo. Kay Moses, wala na.
Naririto na tayo sa bagong tipan na ipinagkatipan ng Panginoong Jesucristo sa ikaliligtas natin ang bagong tipan sa kanyang dugo. At ito po ang bago at buhay na daan. Basahin ninyo, Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21. May karapatan tayo magsipasok sa bago at buhay na daan sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na tayo dyan, mga kapatid. Ngayon, meron bang katunayan, kapatid na Cirilo? Ito tanong ng mga Sabadista. Meron bang mababasa tayo sa Biblia na ang pagkain ng baboy hindi na ipinagbabawal? Pabayaan ninyo ang Panginoong Jesucristo magpaliwanag. Hindi ako. Basahin natin. Ito. Ituloy natin, basahin po natin, Buksan natin ang aklat ng Panginoong Jesucristo sa kanya pong Mateo. Ganito ang sinasabi ng Panginoon. 4:5. Ito po ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Marcos po, 7:18. Ituwid ninyo ako. Tunay ba? Ayon sa Panginoon, hindi naman ipinagbabawal ang pagkain ng anumang hayop. Basahin natin. 7:18 ng Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, eto na, ito yung mga Hudyo. Kumbaga sa huling araw na ito, wag naman kayo magagalit ng mga Sabadista, Ito yung mga nangingili ng araw ng Sabat, mga Hudyo. Ano sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo na nangingili ng Sabat at bawal kumain ng baboy? At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala pa ring pag-iisip? Hindi baga ninyo nalalaman? Makinig tayo mga kapatid, Hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas, pagkain nasa labas, na pumapasok sa tao, kinakain, ay hindi nakakahawa sa kanya. Bakit nga? Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso. Putulin ko muna. Wala ba kayong pag-iisip? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang bagay na nasa labas at kinain ng tao, ay hindi nakakahawa sapagkat hindi pumapasok sa puso. Kung hindi pumapasok sa puso, ang kinakain natin, lalo na yung mga baboy, ano nangyayari dito? Kung hindi pumapasok sa tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, eto maganda. Sa salitang ito, nililinis ni Kristo ang lahat ng pagkain. Napakaganda. Isulat ninyo. Kayong mga Sabadista. Marcos, Kapitulo 7, versikulo 18 hanggang 19. Ang anumang kinakain natin ay hindi po nakakahawa ng kaluluwa. Hindi. Halimbawa, baboy. Halimbawa, kumain ka ng tipaklong. May kumakain ng tipaklong. Halimbawa, kumain ka ng aso. Kumain ka ng baka. Yan hindi makakahawa sapagkat sa tiyan lang pumupunta yan. At pagkatapos, lalabas sa likodan natin yan. Sa dumihan natin. Mawawala na. Hindi pumapasok sa puso. Ang ibig ipakilala ng Panginoong Jesucristo, ang anumang pagkain ay malinis. Maliban na sa pagkain ng dinuguan. Makinig kayo. Ipinapaala ko sa inyo, ang bawal, kainin nating mga tao, ang dugo, sapagkat ang dugo ay banal. Ang dugo, nasa kanya ang buhay, ayon sa mga talata ng banal na kasulatan. Ngunit, ang lahat na kinakain natin, hindi pumapasok sa puso, sa tiyan. Pagkatapos sa dumihan sa likod, hindi makakahawa sa kaluluwa, walang kinalaman sa kaligtasan. Kaya nga sinabi ni Propeta Samuel, Ikalawang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 22, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, nagagalakbagay ka ang Panginoon Diyos sa mga hain na susunugin, sa mga bulong baka at mga hayop na walang kapintasan. Mga kapatid, naririto ang wika ni Propeta Samuel,
ang pangdinig, ang pakikinig, at ang pagsunod. Higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Napakaganda ng ating pag-aaral. Mga kapatid, ito ibig ng Diyos ibaon sa inyong mga puso. Sa inyo na aming mga kaibigan na nariyan sa Middle East, nariyan sa kung saan-saang dako, na malayo sa kanilang mga pamilya, iniwanan, nagtiis ng katakot-takot na hirap upang mabigyan ng kabuhayan ng mga anak, mapag-aral ang mga anak, mabigyan ng kakainin sa araw-araw, mabigyan ng mga damit, mga kapatid at mga magulang, makinig kayo ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang wika ni Apostol Pablo, lahat ng bagay aking magagawa kay Kristo na nagpapalakas sa akin, gayon din sa inyo. Nalulungkot kayo, malayo kayo sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak. Nagkakaroon kayo ng karamdaman, nag-iisa kayo. Kakaroon kayo ng luha at mga kalumbayan, walang umaalim sa inyo. Ang aral na ito, 4:13 ng Pilipos, makinig lamang kayo. Tanggapin ninyo ang mga aral na ito, mga kapatid. Ang wika ni Apostol Pablo, wala akong itinuturo kung hindi siya si Kristo na napako sa krus. Pinalalakas ako ng Panginoon. Lahat ng bagay na gagawa ko. Mga kapatid, kumbaga sa atin sa huling araw na ito, tayo na mga nasa overseas na naghahanap buhay, nagtitiis ng luhat kalumbayan, sa pamamagitan ng Panginoon, papawiin ang inyong mga luha. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, alisin ang inyong mga kalumbayan. Huwag kayong magugulumihanan. Sumampalataya lamang kayo. Manino? Sa Diyos. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Mga huling katanungan po natin. Alin nga po ba naman ang mga bagay na ayon kay Apostol Pablo? Ito, mga huling talatang babasahin natin, no? Ano ang pinakapunto na ibig na ituro ni Apostol Pablo nang sabihin niyang lahat ng bagay ay aking nagagawa dahil kay Kristo Jesus? Una, basahin natin ang San Juan, Kapitulo 6, versikulo 63. Ito po, tinitiyak ko sa inyo, ito'y binasa, napakinggan ni Apostol Pablo, sulat ni Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman! Pag binabanggit yung laman, lahat ng materyang bagay, sa laman ay walang anumang pinakikinabangan. At sa Mateo 4:4, at kanyang sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Bakit ito pinagsunod sa ating pag-aaral? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, walang anumang pinakikinabangan. Ano ba yung laman? Ito. Katawan lupa. Ano pa ang laman? Lahat ng kinakain natin. Laman yan. Materyang bagay. At sinabi nga ng Panginoong Jesucristo nang tuksuhin siya ni Satanas nang siya ay makatapos ng 40 araw at 40 gabi na pag-aayuno, tinangay siya ni Satanas at dinala sa bundok at kumuha ng isang bato at sinabi kay Kristo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ipaghutos mo ang tinapa. Ang batong ito ay maging tinapay, ang materyang bagay na bato. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay, hindi lang sa materyang bagay ang ibig sabihin, mabubuhay ang tao. Mga magulang at mga kapatid, anong ibig ipakilala dito? Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ano ang naisakatuparan ni Apostol Pablo? Bayaan natin si Pablo rin na magpaliwanag. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore no more condemnation to them that are in Christ Jesus. Tagalogin natin. Romanos 8:1. Ngayon nga ay wala ng ano pa mang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit? Who walketh not in the flesh, but walk
in the Spirit. Na hindi na lumalakad sa laman. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga na kay Kristo Jesus, kasama siya, mga kapatid, ilaw sa kahintilan, wala na siyang hatol. Bakit? Hindi na siya lumakad sa laman. Ano ba ang tinutukoy na laman? Iyan ang mga materyang bagay. Kung babasahin ninyong Galatias, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, hayag ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, pangangalo niya, paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyusan sa mga larawan, pagkakampi-kampi, pagsisinungaling, pagpatay. Mga kapatid, at ang marami pang ginagawa ng mga tao na mga gawa ng laman. Sa 21 ng 5 ng Galacia, ang nagsisigawa ng mga bagay na ito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay ay aking nagawa, ang wika ni Pablo. Dahil kay Kristo na nagpalakas sa akin. Dahil kay Kristo, mga kapatid, nakalakad na ako sa Espiritu. Ano ba yung tinatawag na Espiritu? Mga kautusan ng Diyos. Sa 63 ng San Juan, binasa ko sa inyo, sa materyang bagay ay walang pakinabang sa laman, ang Espiritu ang bumubuhay. Alin yan? Mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang mga banal na aral, ang mga kautusan na napapakinggan ninyo, Huwebes at Linggo. Mga kapatid, ang wika ni Pablo, wala nang ano pa bang hatol sa mga lumalakad sa kautusan ng Diyos. Kaya tayo nilalang ng Diyos para may maglingkod sa Kanya. Sa Kapitulo 2, versikulo 10 ng Efeso, tayo gawa ng Diyos, nilalang para kay Kristo. Nilalang tayo para sumunod kay Kristo. Hindi tayo nilalang para sumunod sa mga mangangaral ng mga sinungaling, sa mga mangangaral na nagpapakunwaring subong anghel, sa mga mangangaral na diksyonaryo daw ng Biblia, sa mga mangangaral na sinungaling. Nilalang tayo para kay Kristo. Naiintindihan ba ninyo yan? We were owned by God for Jesus Christ. We were created by God to walk in righteousness and all the commandment of God. Mga kapatid at mga magulang. Hanggang ngayon, hindi naintindihan Hanggang ngayon, ang mga tao, puro kaligayahan. Pasarap dito, pasarap daw. Walang takot sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mga anak, magiging mga swail sa mga magulang sa huling araw na ito. Bakit hindi naturuan ng mga salita ng Diyos? Napakaganda po ng pag-aaral natin. Mga kapatid, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, nakalakad siya sa Espiritu sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, at ang wika ni Apostol Pablo, Filipos 4:11, tungkol sa kanyang pamumuhay araw-araw habang nangangaral. Ito, maganda Makinig kayo Basahin natin. 4:11 ng Filipos. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Ano bang kailangan? Alam po ninyo, si Pablo, simpleng-simple lang sa kanyang pangangaral. At noon, wala pa yung mga kotse, wala pa yung mga aeroplano. Hindi kamukha ng panahon nga, yung mga obispo, may aeroplano, may jet plane, may personal army pa. O di ba sa Pilipinas, merong mga ngaral doon, obispo, si Kiboloy, nagpunta sa Amerika, sa Hawaii. Pagdating sa Hawaii, pabalik sa Pilipinas, nasa kote yung kanyang, ewan ko ba, napakinggan din niya, kapatid at mga magulang. Dito, ang wika ni Apostol Pablo, hindi sa sinasabi ko ang kailangan. Ang wika niya, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Siyempre, nangangaral ka, kailangan ko rin kumain, kailangan ko rin na magdamit ng magara, kailangan ko rin ng maraming pangangailangan. Mangangaral ako O hindi ba ganyan ang mga mangangaral ngayon? Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan.
sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong ako, eto maganda, marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 4:13, ito nga ang paksa, lahat ng bagay aking nagagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito naman mga mangangaral ngayon eh. Ano ba sinasabi ng mga mangangaral ngayon? Huwag kayong magagalit! Huwag kayong magagalit! Mga kapatid, fundraising tayo. Kailangan natin ng maraming pera. Magpapatayo tayo ng kapilya. Mga miyembro kayo, halika. Ito mga papelitos, ito yung mga, pumunta kayo mga supermarket, sabihin ninyo, donation, donation, donation. Ba't tinamaan ang sinalibad lang? Kung ay pinakikilala ninyo mga reliyon, yung tunay na Kristo, eto, hindi nyo kailangang manghingi ng donasyon, lalo na sa mga hindi ninyo miyembro. Aba, ano kaya huwag kayo magagalit, Racket yan. Pagsasamantala. Bakit hihingi ng abuloy sa hindi mo naman miyembro? Diyan ako galit na galit eh. Mga kapatid at mga magulang. Hihingi ka na abuloy sa akin. Para daw ipagpatayo ng kapilya si Mama Mary. Ay nako, magagalit lang kayo sa akin. Hindi ba rin, matagal na kayong galit sa akin eh. Ngayon, alin po ba ang ilan pang mga lahat ng bagay na nagawa ni Apostol Pablo? Ito, pauling talata. Mag-aalam ba ninyo, pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, pilitin ninyo na makuha yung sinasabi sa inyo. Maging gutom kayo, maging uhaw kayo. At titiyakin ko sa inyo, para sa inyo, hindi para sa akin. Hindi ako ang magkakaroon ng benepisyo kung tanggapin ninyo na may kagutuman. Sabik na sabik. Ayaw ko lang banggitin sa inyo nung ako'y bata pa eh. Nung bata pa akong maliit eh, gabi-gabi kasama ako ng tatay ko sa nung maging nang mag-asawa na ako, magkaanak, kasama sa kapatid na Rosit mga anak, sa pangangaral ng aming ama sa mga bayan-bayan sa Pilipinas. At bukod doon, meron akong dalang maliit na notebook. Yung mga sitas na binabasa ng aking tatay, isinusulat ko yun. Itinatago ko. Binabasa ko at pinag-aaralan ko. Sabik na sabik ako. At naalaman ko hanggang ngayon, 65 anyos na po ako. Hindi po ako pinababayaan ng Panginoong Jesucristo. At masasabi ko, 4:13 ng Pilipos, lahat ng bagay nagawa ko dahil kay Kristo na nagpalakas sa akin. Yan din ang ibig ituro sa inyong lahat ni Apostol Pablo. Basahin natin ang mga huling talata na nagawa ni Apostol Pablo na nagpapakilalang hindi sa pinabayaan ng Panginoong Jesucristo. 2 Korinto 11:22. Sila bagay mga Hebreyo? Ako man. Sila bagay mga Israelita? Ako man. Dito, alam ninyo, ng pagkakataong ito, si Pablo pinag-uusig na. At siya po ay pinagtatangkaan ng patayin, hulihin, at dito po may mga kasama siya sa kapatid sa iglesia na gumagawa ng katampalasanan sa kanya. Una na nga si Alejandro at Himeneo na panday tanso. At ito'y mga Hudyo, mga Hebreyo. Kaya sinabi ni Pablo, sila ba'y mga Hebreyo? Ako rin. Ako rin ay Hudyo. Sila bagay mga Israelita ba? Ako man. Israelita din ako. Sila bagay binhi ni Abraham? Makinig kayo. Sila bagay anak ni Abraham? Ako man. Mga kapatid at mga magulang. Sapagkat ang wika pa man din sa atin, sila bagay mga ministro ni Kristo? Ang wika pa rin ni Apostol Pablo, 11:23 ng unang Korinto, sila baga, mga kapatid, mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisiraan ako ng bait. Lalo pa nga ako na ministro eto, ang mga nagawa ni Pablo sa tulong ng Panginoong Jesucristo. Sa pagpapagal, sa pagpapagod sa pangangaral, mga kapatid, alam ba ninyo ang pangangaral ng katotohanan? Kung ang isang tao
ay tunay na lingkod ng Diyos, babaliwalain niya ang lahat sa kanyang buhay. Makagawa lamang siya ng mabuting mga aral na ipinagkakalob sa kanya ng Diyos na ipahayag sa lahat. Sa pagpapagal, ako ay lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo, makalimang tumanggap ako ng 40 palo kulang ng isa. Isipin niyo yung mga Hudyo, pinagpapalo daw siya, 4 na ulit, 40 po. 11:25, makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato. Makaitlong ako'y nabagbahag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa kasaysayan ni Apostol Pablo, yung barko na kanyang sinasakyan, dahil sa lakas ng alon at sa lakas ng ulan, ito po ay tumaob. Si Pablo, isang araw at isang gabi na palutang-lutang sa dagat. Ang wika niya, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga kapanganiban sa mga ilog. Panganib sa mga kapanganiban sa mga tulisan. Sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan. Pati mga kababayan nating Pilipino, galit sa atin. Baka pagtangka ang patayin dahil akala nila sinisiraan natin yung pagiging katoliko nila, iglesia ni Manalo nila, dictionary ng Biblia nila. Hindi kami naninira. Binabasa lang namin sa inyo ang katotohanan. Sa mga kapanganiban sa mga hintil, kapanganiban sa bayan, kapanganiban sa ilang, kapanganiban sa dagat, kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, pati kapatid sa iglesia, maraming kalaban, sa pagpapagal, sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom, sa uhaw, mga pag-aayun ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Ang wika ni Apostol Pablo, bukod sa mga bagay na yon, may umiinis sa akin sa araw-araw. Alin? Sino ang umiinis sa kanya araw-araw? Ang kabalisahan ko dahil sa lahat ng mga kapatid sa iglesia. Mga kapatid, bakit ipinagdaramdam ni Apostol Pablo itong mga kapatiran sa iglesia? Maraming matitigas ang ulo. Maraming hanggang ngayon nagpabinyag pero hindi naman pala katotohanan na sila'y sumampalataya. Ang wika ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa kabila ng napakaraming kahapisan, kalumbayan sa lahat ng mga bagay, ikinalulumbay ko't iniinis ako araw-araw tungkol sa lahat ng mga kapatiran sa iglesia. Nalalaman ni Apostol Pablo, maski nung unang panahon pa, maraming mga kapatid na bulaan. Maraming mga kapatid na kunyari sasamba dahil lang sa kanilang mga magulang. Ang iba, nag-iglesia ng Diyos sapagkat natulungan ng tinatawag na iglesia sa kanilang mga pangangailangan. Nagpabautismo. Pagkatapos ng ilang araw, umalis na uli. Mga kapatid, at naglimayo na muli sa kanilang dating pinanggalingan. Iniinis ako, ang wika ni Pablo, ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Dahil pinangihinayangan ni Pablo yung mga salita, yung mga aral na itinuro sa kanila. Pinamuhanan niya ng buhay. Tapos kayo naman mga kapatid, kayo pala nakikisama lang, nahihiya lang, nanliligaw lang. Yan ang katotohanan. Kaya maraming membro ang ibang iglesia dahil sa mga bagay na yan. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, paano pinatutunayan na yung tumutulong kay Pablo, yun nga ang Panginoong Hesukristo? Unang Timoteo 1:11, ayon sa Ebanghelyo ng Kalwalhatian, ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya.
Lahat ng bagay ay aking magagawa. Sipin ninyo yan, para tayong Superman. Lahat ng bagay nagagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Huwag lamang tayong magugulumihanan. Maraming mga kapatid kunyari, iglesia ng Diyos, pero matatakotin, nervyosin. Ibig lang sabihin, hindi tumalab sa kanila. Hindi pumasok sa kanilang puso ang turo ng Panginoon, huwag kayong magugulumihanan. Maraming mga kapatid nawalan lang ng trabaho. Namatayan ng anak. Namatayan ng asawa. Nagulumihanan na, nagpanik. Ano ba namang klaseng Diyos yan? Takot-takot ang ibinigay sa akin na pagpaparanas. Namatayan ka lang ng anak nawalan ka lang ng trabaho. Kung ibinigay pa ng Diyos sa iyo, yung ibinigay kay Propeta Job, hindi lang isang anak, 10 anak. Mga kabuhayan, sinunog ng mga mandarambog. Mga hayop, pinagpapatay. Sipin mo, libo-libo yung mga kamelyo niya. Libo-libo yung mga asno. Pinagpapatay ng mga mandarambog, yung iba'y ninakaw. Pakatapos yung asawa, pinasok pa ni Satanas. Anong ginawa ni Propeta Job? Huba! Ipinanganak ako sa bahay bata ng aking ina. Huba! Nababalik ako doon. Nasabihin ng asawa, Job, ba't hindi ka pa tumigil dyan sa iglesia ng Diyos? Kumbaga sa atin sa huling araw. Bakit pinag-aaksayan mo pa ng panahon yan? May sakit ka na, may bukol ka na, angkatin ang katawan mo. Sinabi ni Job, halin na babae, tatanggap ba tayo sa Diyos ng puro mabuti at hindi tayo tatanggap ng mapait? Sa lahat ng mga pinaranas na pagsubok kay Job, ang wika ng Biblia hindi siya nasubukan, nanatiling banal. Kaya naman, sa mga taon na nagdaan, binigyan siya muli ng isang mabuting kabiyak. Nagkaroon ng 10 mga magagandang mga anak na muli at pinarami ang kanyang mga tinatawag na mga pag-aari. Ano ang dahilan? Ito ang dahilan. Filipos 1:4-13, ang wika ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay aking nagagawa dahil kay Kristo na nagpalakas sa akin. Naging mananagumpay tayo kung tinatanggap natin ang aral na ito at ating isinasa kabuhayan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan namin sa bahay-bahay, bagaman malalayo kayo sa inyong mga anak at mga mahal sa buhay, bagaman ginugugol ninyo ang inyong sarili na may kalungkutan, at kayo'y gumagawa ng tinatawag ng kabutihan upang mabigyan ng kabuhayan ang inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, inaanyayahan tayo ng Panginoong Jesucristo. Magsama-sama tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magpabinyag tayo dito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia na kinaroroonan ng mga apostol at ng mga unang mga banal. Sa ganito, kung tayo'y makikinig, mabubuhay na may kabanalan sa Espiritu, lahat ng bagay ating magagawa dahil kay Kristo na magpapalakas sa atin. Ito nawa ang ipagpala. Ito ang ibasbas sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Muli nating aawitan ng Panginoon ng isang maikli. May Espiritong awitin. Awitin natin ang 131 sa kanyang ikatatlong estropa at koro po lamang. 131. Mga kapatid, awitin po natin. Huwag tayong mangamba sa hirap at dusa, sa luha
siya'y aalalay, ang pagsintang tapat ating ipanaslap, Taglayin natin hanggang wakas. Alleluia! Sa Ama at Diyos ng lahat, pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinagpala. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos. amang banal, ka po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya nga po. Ikaw po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw din po ang buhay na Diyos na nananatili ka pong buhay, magpakailan-kailanman. Amen. Kadluan ka po ng awa at ng pagpapahinuhot. Amen. Dakilang Diyos, muli po kaming nangangayupapang mga magkakapatid. Muli po kaming naninikluhod sa ipong kabanal-banalang harapan. Nananalangin po kami at nakikiusap na maging karapat-dapat na po ang aming tao-sa-pusong mga pagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy mo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Amen. Patuloy mo pong pinahihiram kami ng aming mga iwing buhay. Pinagkakalooban mo po kami ng kalakasan ng aming mga lupang katawan. Amen. Binibdinidilig mo po ang aming mga pananalangin sa iyo. Ano pat tunay, ano po ang aming maripang maiganti sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Amen. Maliban na nga pong ikaw ay aming patuloy na sambahin, patuloy na ikaw ay aming purihin, pasalamatan at dakilain sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Dakilang Diyos, sa araw pong ito na muli mo pong pinagtipon-tipon kaming iyong mga lingkod. Muli po kaming nakakain ng mga pagkain ng aming mga kaluluwa. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong di malirip na mga kabutihan, hindi lamang sa aming mga sarili. Batid naming pinatatagos mo sa aming mga minamahal sa buhay naming mga anak, naming mga apo, naming mga minamahal sa buhay ng mga kamag-anakan sa laman. Patuloy mo pong binubuhay ang bawat isa sa amin. Iniingatan, pinagpapala at binibiyayaan. Dakilang Diyos, ano nga po ang aming pang maigaganti sa iyo, kundi ang tulungan mo pa rin po kaming ikaw ay aming mapagtapatan. Mapuri ka po namin at tuwirang patuloy na ikaw ay aming sambahin nga po sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Dakilang Diyos, pagkatapos na kami po ay muling makakain ng iyong mga banal na mga salita. Muli po kaming maghihiwa-hiwalay na mga magkakapatid. Dakilang Diyos, amin pong isinasamot idinadalangin. Patuloy mo po sana kaming lulukuban ng iyong banal na Espiritu Siya nga po. sa magulong daigdig na aming ginagalawa ng mga banal. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin Siya nga po. at payagan mo ng iyong mga banal na salita ang patuloy na maging gabay namin sa bawat sandali. Sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga suliranin, sa anumang mga kabagabagang dumarating sa aming mga buhay. Amen. Dakilang Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, amin pong isinasamo sa aming pananalangin sa iyo, ang aming mga minamahal sa buhay na malalayo po sa amin. Dakilang Diyos, ipatagos mo po sa kanila ang iyong mga pagpapalang banal. Ingatan mo rin po sana sila, dakilang Diyos. Pagpalain
tulungan sa paghanap ng kanilang mga kinakailangan sa araw-araw. Amen. Dadapot ang lalong higit dakilang Diyos. Buksan mo po ang kanilang mga puso. Busugin mo po ng iyong mga banal na salita. Taniman mo po ng iyong pag-ibig upang kumagkagayon dakilang Diyos sa tuwi-tuwi nang kami ay tatawag sa iyo, maging sila man ay magising sa isang katotohanang ikaw ang aming makapangyarihan, dadapot mahabaging Diyos Siya nga po, na siyang patuloy na umaalalay, pumapatnubay, nagbibigay sa amin hindi lamang ng aming mga buhay, maging ng aming mga kapayapaan sa bawat sandali nga po ng aming ginagalaw dito sa buong sanlibutan. Amen. Dakilang Diyos, sa amin pong pakikipamayan muli. Amin pong inilulog sa iyo na tulungan mo po kami sa paghanap ng aming mga kinakailangan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, maging ang aming mga minamahal sa buhay. Sa aming mga paghanap ng mga pagkakakitaan, patuloy ka pong kumasangkapan ng mga taong tutulong sa bawat isa sa amin. Amen. Dadapot ang higit sa lahat, Amang Diyos. Pangunahin po sana muli, payagan mong makintal sa aming puso't kaisipan, maging sa aming mga minamahal sa buhay, na ikaw ang isang nag-iisang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Amen. na dapat ay sama-sama naming tuwirang dalanginan, sambahin sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Muli po kaming gagalaw sa sanlibutan, dakilang Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at sa paghanap nga po namin ng aming mga ikabubuhay, patuloy mo pong buksan sa aming lahat ang mga magagandang kapalaran. Dakilang Diyos, ipag-adya mo rin po kami sa iba't ibang uri ng mga karahasan, maging sa mga masasamang kaisipan po ng mga tao, at payagan mo po, dakilang Diyos, na muli sa araw ng linggong darating, muli po kaming magkasama-samang mga magkakapatid. Dalhin mo po kaming muli sa aming bahay-sambahang ito, upang kung magkagayoy, muli po naming ikaw ay aming subi ng aming tao sa pusong mga pagpupuri, ng aming mga pagpapasalamat, ng higit nga po sa lahat ang patuloy naming masamba ka sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Dakilang Diyos, lubos po kaming sumasampalataya na ang amin pong dalangin ito, pati na rin ang hindi ko na po nasambitla, katulad po ng iyong paghipo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mayroong mga karamdaman sa aming mga lupang katawan. Pawiin mo po ang mga yaon, pagalingin ang bawat isa sa amin, pagkalooban pa ng kalakasan, higit sa lahat ng katatagan at kapayapaan sa loob at labas ng namin pong mga tahanan. Ang lahat po ng ito, dakilang Diyos, ay amin pong idinadalangin sa pamagitan po ng marangal, malinis at dakilang pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoon pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag, at nagtiis ng hirap. Aming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos.
Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang aming dakilang Diyos sa gumagabay sa basa sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kayo pinaniklose niyo pong harapan at kayo pinakinding niyo pong mga aral. Kaya, Ama, kami kapasalamat sa mga aral na ito at sa iyong makabutihan sa basa sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang masaping amin na pagkayanan. Nawa ito po ay magamit ng inyong kapangasawaan, makatugon rin ang mga tao na ngailangan. Higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salap ito magkasangkapan sa pagkasag niyo maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sa mo, Panginoon, sa iyo na sana huwag ang sasawaan at sa mga susunod na mabuhay. Makita mo naglilingkod at tumaat pa po, ni walang bahay dun sa mga kapintasan. Amen. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakalagi magkapatid. Iba sa amin tutungo sa kalamatahanan, iba na may tutungo sa kanilang paghanap buhayan. Loobin niyo po ang mamarating namin ang lahat ay mapatutungo na ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami kayo naman, dapat kami maasa na may ito'y idadagdag sa amin, kaya po ang mga bagay, magalap naming nihiling. Sa dakilang pa Jesus, namin Diyos sa dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas, pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, ipaabot sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga sa kanila na naroon pa sa ating inang bayan sa Pilipinas, sa lahat ng ating mga kaibigan sa gitnang silangan, sa lahat ng naririto sa hilagaan ng Amerika, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, Hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalala.